Hello guys, magandang araw. So welcome po ulit sa panibago nating vlog. So bali ito guys, yung video na ito ay matagal na to nandito sa aking cellphone. Hindi ko siya na-i-upload. So bali yung pag-uwi po namin ito sa probinsya namin noong nakaraang taon. Yan, dito guys, pinapakita ko po sa inyo yung aming daanan galing sa aming barangay papunta po sa pinaka city. Ayan, so bali ang barangay po namin, Barangay Tanawan, ay mga 30 minutes po ang layo kapag nakasakay ka ng tricycle papuntang syudad. So ang transportation namin po ay tricycle po talaga. Tapos ngayon marami na pong mga motor, single na motor, ginawang habal-habal. Ayan. So, itong tricycle guys, dati, napaka-memorable. Ayan. Kasi, ito po yung pangunahing sasakyan namin papunta sa sa syudad. Ayan. So, iba yung design ng tricycle niya guys. Tricycle namin. Ayan. Tapos, yan, ito daanan namin ay sa taas na po ito sa gilid ng bundok. Yan. So, makikita mo, may mga katubuhan. Yan. Tapos, minsan merong saging. Kasi ito po yung produkto namin dito sa barangay namin. Tubo or saging. Yan. So, nakakatuwa po guys, nakakatuwang balikan yung lupang sinilangan, kumbaga. Yan, yung kalsada namin dito na siya nilipat kasi before, doon po siya sa patag. Doon siya, sa gitna ng mga tubo yung daanan. Kaso nga lang guys, syempre pag umulan, may bagyo, baha po yun, hindi siya madaanan. Yan, kaya nilipat nila dito. So, ang ganda na po yung daanan dito guys. Dati, rough road po ito. Yan, so, ayan, meron mga portion na rough road pa din. Yan, pero halos lahat ay naka-semento na. So, ang ganda na. Yan, ganito ka payak yung aming pamumuhay dito sa probinsya namin sa Barangay Tanawan. Yan. So, ayan, rough road din dito. Naalala ko lang po nung nag-aaral pa kami. So, wala pang high school sa barangay namin. So, kailangan namin pumunta sa city, doon mag-board para makapag-aral ng secondary education. Ayan, so rough road guys. Tapos itong tricycle, iilan lang sila. So kailangan punong-puno yon bago umalis. Ayan, kasi hinihintay yung ibang mga pasahero kasi iilan lang po yung may tricycle dati. Mga year 2000 pataas. Ayan guys, so nakakatuwa kasi balikan, nakasakay ulit ako sa tricycle. Dati guys, hindi ako makakaupo dito sa loob kasi ang pinapaupo sa loob talaga yung hindi na kayang makipagsiksikan sa likod or tumayo ng matagal. Ayan, so kami guys, yan, sabit-sabit lang kami dito sa may likod. Yan, o kaya dito sa may harap balancer. Yan, pero nakakatuwa po at nakakamiss po yung ganun scenario na. Yan, so dito guys, ano na po ito, overflow. Ayan, Hilabangan Bridge. Dati po maliit lang ang bridge na ito. Ngayon, ang lawak na niya. So, naranasan ko din po dati na ang bridge na ito ay ginagawa pa. So, ang tricycle sa baba dumadaan dun sa ilog. Yan, sinasakay ng balsa para makatawid sa kabilang side. So, ngayon, ang ganda na guys. Ang ganda na dito sa probinsya namin.
Ito yung Hilabangan Bridge. Ang taas na, tas ang lawak na. Dito po banda ay overflow ang tawag sa lugar na ito. Ayan. So, malapit na po tayo sa city. Yan. So, dito guys, merong pinapatayong airport dito banda. Yan. So, yun yung inaabangan namin. At maganda po sana kung mag-operate na po yung airport kasi malapit na lang po siya. So, hindi na namin kailangang pumunta sa Bacolod, sa Silay International Airport para doon sumakay ng eroplano, no? Yan. Dito banda guys, ang airport ng Cabancalan. So, kunting panahon na lang para mag-operate yan kasi malapit na siyang matapos. Sana. Ayan guys, so dito, malapit na to sa city. Iyan po, ito na po yung Cabancalan City, malapit na siya. Yan, ito na po yun. Ayan, so, ito yung itsura ng market banda. Sa market siya banda. So, bali dito kami. Dito, ayan, dito sa may paliko. Diyan ang terminal papunta sa Barangay Tanawan. Bacolod City, Silay. Bacolod and Silay Airport. Yan, ito yung Silay Airport. Ayan, Bantog Lake Ranch. Yan, so dito naman, arrival area po dito. Nandun na ang departure. So, bali dito guys, Bacolod Silay International Airport na po dito. So, bali from Cabancalan, bali mga 3 hours pa papunta dito. Sasakay ng bus or mga jeep. Hindi ko na nakuhanan ng video. Ayan, so dito, ito yung airport namin. Dito sa Negros. Ayan. Silay International Airport. So, bali, wala siyang tao ngayon. Konti lang. Tanghali. Yan. So, sasakay na po kami. Yan. Ang aming sinakyan ay Cebu Pacific airplane. Cebu Pacific. Yan. So, nandito na po kami sa may sa may waiting area. Yan. Overlooking yung mga kaganapan. Dito sa may runway, makikita mo yung mga airplane. So, ang ganda ng probinsya namin, guys. Oh, green na green. So, malalaman mo na nasa Silay International Airport ka na dahil ang green ng paligid. Yan. So, next sightseeing kami dito ng airplane, kung paano siya mag-take off. Ganyan pala, guys. Oh, tinutulak siya. Tinutulak siya ng sasakyan. Ayan. So, itong airplane na ito ay Philippine Airlines PAL. Yan. So, tinutulak siya pala. Na-amaze kami dito. Ayan po, umalis na yung sasakyan at dahan-dahan na pong umaandar yung airplane. Ganyan pala siya. Yan, umaandar na yan siya. Ready for take-off. Ano pala siya?
Ayan, sumakay na po kami ng eroplano dito kasi aalis na daw po. So, nagde-demo na po si flight attendant. In case of a water landing, your life vest is found under your seat. Remove sharp objects from your body. To dot, zip vest over the head. Make safe around the waist and push and to buckle. Pull tape to tighten. When outside the aircraft mode inflation, tag pin place vest. Manual inflation is done by means of the red tubes, blow to increase air and push pin inward to release air. Light automatically illuminates once the battery is immersed in water. Do not inflate the light vest inside the aircraft. Please be reminded that unauthorized removal of the light vest from the For guest comfort, you don't need to the cabin lights guest reading message on to individual and secure. Yan po ang runway. Wow. Ready for takeoff na po. Sunset. Yan guys, malapit na po kaming mag-landing. Dito na po kami sa Naiya. Yan. So, ganito siya sa pag nasa Kalawakan ka. Ganito itsura niya. Ang ganda. Ayan guys. So, nandito na po kami sa Manila. Thank you for watching. And God bless po sa ating lahat. Ingat po palagi.